Welcome back, Ka-Recap! Ang pelikula na ating susuriin ay isa sa pinaka-makapanindig balahibo na horror film mula sa Thailand na ipinalabas noong 2004, Babala. May mga ilang eksena at imahe na nakakagulat at nakakabahala. Pero bago ang lahat, shoutout po sa inyo at Jerson Mahadas ng Boy Langoy TV YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong appreciation at suporta. Ang magkasintahang sina Tan at Jane ay masayang nagdidiwang sa wedding party ng kanilang kaibigan na si Ton. Matapos ang party ay masayang nagbobulahan ang magjowa nang biglang may tumawid na babae at aksidente itong nasagasaan ni Jane at bumangga ang kanilang sasakyan sa isang poste ng billboard. Matinding takot at kaba ang naramdaman ni Jane sa posibilidad na napatay nito ang nasagasaan, ngunit pinigilan ito ni Tan na bumaba at inutusang lisanin ang lugar at iwan ang babae sa kalsada. Si Tan at Jane ay kapwa mga photographers. Habang kumukuha ng mga litrato si Tan sa isang graduation ceremony, ay may nakita itong babaeng nakaputi sa kanyang camera. At ubili pa din si Jane sa nangyaring aksidente at pinagsisisihan ng ginawang pagtakas. Nagsimulang makakita si Tan ng mga puting anino na parang usok sa kanyang mga litrato pati sa mga negatives. Samantala, si Jane naman ay nakaramdam ng kakaiba mula sa kanilang dark room. Ngunit walang tao sa loob nito nang siya ay pumasok. Akmang papatayin nito ang gripo nang mapansin ang buhok sa lababo at unti-unti itong umaahon. Takot na takot si Jane habang pilit niyang binubuksan ang pinto nang bigla siyang magising. Dahil sa mga pangyayari at idagdag pa ang imahe na nakita nila sa litrato, inisip ni Jane na maaaring ito ang multo ng babae na kanilang nasagasaan. Inakala naman ni Tan na sira lamang ang kanyang kamera. Binalikan nila ang pinangyarihan ng aksidente, ngunit nalaman nila na walang sinuman ang nasaktan bukod sa nabanggang billboard sign. Hindi pa rin makapaniwala ang babae dahil sa mga nakita sa litrato at naranasan sa dark room. Muling ini-expose ni Tan ang litrato na animoy may imahe ng isang babae. Dinala niya ulit ang mga litrato sa shop ng kaibigan at biniro siya nito na maaaring minumulto siya ng isang espiritu, ngunit sinabing maaaring double exposure lamang ang mga iyon. Sa dark room, inakala ni Tan na si Jane ang pumasok nang biglang tumunog ang telepono at si Jane ang nasa kabilang linya. Naramdaman din ni Tan ang matinding pagsakit ng leeg mula nang mangyari ang aksidente. Pinuntahan nila ang publisher ng isang magazine na nakita ni Jane na naglalaman ng mga litrato na may nakuha ng mga espiritu. Napag-alaman nila na pinepeke ng mga ito ang ilan sa mga litrato dahil ang mga iyon ang mabenta. Pero sinabi din na hindi lahat ng kanilang ginagawa ay peke at ipinakita ang ilang lehitimong litrato. Ipinaliwanag din nito na ang mga espiritu ay maaaring may gustong sabihin at minsan may mga espiritong gustong mapalapit sa mahal nito sa buhay at maaari din na sila ay nagawan ng pagkakamali ng taong pinakikitaan ng mga ito. Isang paraan upang hindi madaya ang litrato ay ang paggamit ng Polaroid kung saan lalabas agad ang litrato sa oras na gamitin ito. At marahil ang sagot na hinahanap nila ay makukuha sa mismong mga litrato. Sa studio, matapos kuhanan ng litrato, ang mga customers ay biglang namatay ang ilaw sa loob niyon. Nang biglang gumana ng mag-isa ang kamera ni Tan, inakala nito na ang helper niya ang may gawa noon, ngunit binalot siya ng takot dahil sa bawat flash ng kamera ay naaninag niya ang isang babae. Bumisita siya sa isang espesyalista dahil sa patuloy na pagsakit ng leeg at nagulat nang malaman na dumoble ang kanyang timbang. Wala ring nakita na anumang pinsala sa kanyang leeg, kaya't binigyan siya ng gamot para sa muscle strain, nang biglang marinig nito ang nurse nang sabihan siya ng sinungaling na paulit-ulit. Lubos nang nababahala si Tan sa mga nangyayari at minsan ay dinadalaw ng masasamang bangungot. Pinuntahan siya ng kaibigang si Ton. Halatang takot na takot ito ng kanyang makita at tinanong kung nasaan itinago ni Tan ang mga litrato ng isang babae. Tinawagan ni Tan ang asawa ni Ton dahil sa pag-aalala, ngunit nawalang bigla si Ton sa kanyang tabi. Animoy may hinahanap si Tan nang dumating si Jane at kinumusta ang sumasakit niyang leeg. Di sinasadyang mapansin ni Jane na ang puting anino sa mga litrato ni Tan ay parang nakaturong lahat sa iisang lugar sa background na gusali ng eskwelahan.
Kinuhanan yon ni Jane gamit ang isang Polaroid ngunit normal naman na lumabas ang litrato. Kaya naman naisipan nitong pasukin at akyatin ang lugar na isang science lab. Nagsimula siyang kumuha ng mga litrato at nakapture niya ang isang espiritu. Nagsimulang lumakas ang hangin at nakarinig siya ng tili ng babae. Napahinto lamang siya nang bumagsak ang isang picture frame. Nang lapitan ay nakita niya ang imahe ng isang pamilyar na babae. Nagsimulang mag-imbestiga si Jane tungkol sa babae at nalaman niya na may koneksyon ang babae sa kanyang nobyo. Pumunta si Tan sa bahay nito at inabutang napakagulo ng bahay nito. Napansin niya ang mga litrato noong kasal ng kaibigan ay may mga puting anino din, nang biglang mapansin nito ang kaibigan na tumalon mula sa gusali. Di makapaniwala si Tan sa nangyari, lalo na nang malaman niya mula sa asawa ni Ton na nagpatiwakal din ang dalawa pa nilang kaibigan. Kinuwestiyon din ni Jane si Tan kung sino ang babae sa litrato at sinigurong iyon ang anino sa mga litrato. Natuklasan ni Jane na ang babae ay si Natre, isang mahiyain na babae na dating nag-aaral sa parehong kolehiyo ni Tan. Inamin ni Tan na sila ni Natre ay nagkaroon ng relasyon na inilihim ni niya sa kanyang mga kaibigan. Inibig siya ni Natre ng sobra-sobra. Ngunit wala siyang magawa sa tuwing mapagtitripan ng kanyang mga kaibigan ang babae. Nagbanta si Natre na magpapakamatay nang iwanan siya ni Tan. Ayon sa kanya ay sinabi ni Ton na ito ang bahala at mula noon ay hindi na nakita ni Tan si Natre. Sa paniniwalang pinilit ni Natre na magpatiwakal ang mga kaibigan, kumbinsido si Tan na siya na ang susunod. Ang huling kwentong iyon ni Tan ay medyo may kalabuan na para bang ayaw niya ibunyag ang buong pangyayari kay Jane na siyang aalamin natin ka-recap. Bumiyahe ang magkasintahan pero nakita ni Tan si Natre habang nasa daan kaya ibinarurot nito ang sasakyan. Labis na nag-alala si Jane pero si Tan lamang ang nakakakita sa multo. Pumunta sina Tan at Jane sa bahay nila Natre at pinatuloy sila ng ina ni Natre. Nabigla ang mga ito nang sabihin ng ina na may sakit si Natre at nagpapahinga ito. Nang lumabas ang ina para magluto ay dahan-dahan nilang inakyat ang kwarto. Natuklasan nila ang bangkay ni Natre na naaagnas na ang katawan. Nagpakamatay si Natre ngunit hindi matanggap iyon ng kanyang ina kaya't hindi nito ipinalibing ang katawan ng anak. Tinanong ng ina kung may alam si Tan sa nangyari kay Natre sa Bangkok. Kahit na nagtataka ay kinumbinsi ni Jane ang ina ni Natre na magkaroon ng maayos na libing para sa kanyang anak at habang nasa libing ay naramdaman ni Tan ang presensya ni Natre. Matapos ay tumuloy sila sa isang hotel. Bakas ang pagsisisi sa mukha ni Tan, ngunit di pa rin nito nagawang sabihin kay Jane ang katotohanan. At pagsapit ng hating gabi ay muli na naman siyang dinalaw ni Natre. Sinubukan niyang gisingin si Jane pero di iyon nangyari. Nagtatakbo si Tan sa takot sa multo ng dating kasintahan, ngunit nakapagtatakang anumang pagtakbo ang kanyang gawin ay nanatili siya sa ika-4 na palapag. Nakasalubong niya si Jane pero ito pala ay si Natre. Dumaan siya sa fire exit pero hindi siya nilubayan ng espiritu ni Natre. Sa matinding takot ay tuluyan na nahulog si Tan. Nagising ito sa loob ng isang ospital kasama si Jane. Pagkatapos ay pumunta sa cremation ng katawan ni Natre at matapos ay lumisan sa pag-asang tapos na ang lahat. Sa pagbabalik nila sa Bangkok, kinuha ni Jane ang mga pinaprint na litrato ni Tan. Napansin niya na may kakaiba sa mga litrato na nakuhanan ng kusa ng kamera noong gabing kinakalma niya si Tan bago sila pumunta sa lugar ni Natre. Pinag-aralan niya ito at natuklasan na nagpapakita ito ng serye ng mga larawan ni Natre patungo sa bookshelf sa apartment ni Tan. Natagpuan ni Jane ang isang set ng mga negative at madaling ipinroseso ang mga iyon. Dito na naging malinaw ang lahat ka-recap. Natuklasan ni Jane sa mga larawan na pinagsamantalahan pala ng mga tropa ni Tan si Natre sa loob ng science lab. Kinumpronta ni Jane ang nobyo sa hindi nito pagsasabi ng buong katotohanan. Mangyari ay inabutan sila ni Tan sa ginagawang kahayupan kay Natre at iniutos na kuhanan iyon ng litrato upang hindi makapagsumbong si Natre. Ang masakit sa lahat ay walang ginawa si Tan sa kabila ng paghingi ng saklolo ni Natre. Bagkus ay sinunod nito ang utos ni Ton, dala na rin ng pressure. Bukal sa puso ni Tan ang pagsisisi, ngunit pinili ni Jane na umalis.
Sa matinding buryong ni Tan ay hinamon nito si Natre na magpakita sa kanya. Nang hindi magpakita si Natre ay nagsimula siyang kumuha ng litrato sa bawat sulok ng kanyang apartment gamit ang Polaroid, pero bigo siyang makita ang imahe ni Natre sa mga larawan. Sa galit ay inihagis nito ang Polaroid, ngunit nagsimula ito na kusang kumuha ng litrato. Ang silipin niya ang larawan, naging malinaw sa kanya kung bakit laging sumasakit ang kanyang leeg at dumoble ang kanyang timbang. Nakasampa pala sa kanya si Natre mula nang mangyari ang aksidente. Tinakpan ni Natre ang kanyang mga mata at nahulog si Tan mula sa bintana ng kanyang apartment. Himalang nabuhay pa si Tan matapos mahulog sa gusali, ngunit sa mental hospital na ang bagsak ng lalaki. Awang-awa si Jane sa sinapit ng nobyo at nang pumasok ito ay makikita sa refleksyon ng salamin na nakasampa pa din si Natre kay Tan at tinupad ang pangakong di sila magkakawalay kailanman. Kung mahilig ka sa horror movies ay sigurado akong magugustuhan mo ito dahil bukod sa magandang kwento at aral na dala nito ay siguradong mapapasigaw ka sa mga jump scares na mga eksena. Katunayan ay nagkaroon ito ng American remake na ipinalabas noong 2008. Pero mas nakakatakot ang mga Asian horror films dahil mas tumatanim sa isip ang itsura ng mga Asians pagdating sa horror. Ito ay nagpapakita ng totoong kahulugan at istorya ng karma. Gumawa ka ng mabuti at tatanggap ka ng mabuti, gumawa ka ng masama at tatanggap ka ng masama. Isa sa aral ng pelikulang ito ay gaano man katotoo ang pagsisisi na nararamdaman ay may karampatan pa ring parusa ang ginawang kasamaan at hustisya ang tawag natin dyan. Kung nagustuhan mo ito, like and subscribe para updated ka sa susunod na video. See you next time, ka-recap.